At yun na nga no, mga kabayan, bagong balita na naman po Baka sumabog na naman po yung ulo ninyo pag narinig po niyo yung balitang to. Ano po yun mga kabayan? Kaya nga daw po, nagkakaroon ng sibakan dyan sa gabinete ni Pangulong Junior. Gusto daw po palang ipasok itong si Paquito Ochoa dyan sa gabinete. Bakit mga kabayan? Sabi nga daw po ayon po dito kay Agent Morales doon na si Paquito Ochoa po ang may dahilan kung bakit napigilan po yung raid na gagawin sana doon po sa condominium ni Maricel dati. Di ba doon daw po gumagamit itong mga to? Gumagamit ng pulburon. Yung i-raid daw po dapat yun, pinahinto daw po, di umano ni Paquito Ochoa. Dahil doon, nagkaroon po ng utang na loob si Junior. Ngayon po yung nakaupo na po siya, mukhang ipapalit po yata mukhang ipapasok po ata itong si Paquito Ochoa, mga kabayan. Ito po ay galing kay Madam Maharlika, mga kabayan. Yung analysis na yan galing po kay Madam Maharlika. Sa tingin po ninyo, may katotohanan po ba yung analysis po ni Madam Maharlika na di umano kaya po nagkaroon ng tanggalan para po maipasok si Paquito Ochoa at yung favorite po nating kamag-anak po ng mga Araneta na walang iba kundi si Mar Rojas. Ano po sa tingin nyo, mga kabayan? I-comment nyo nga yan sa baba at huwag nyo kang kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated kayo sa mga uploads ko. Ito na mga kabayan, ito na po si Madam Maharlika para sa balitang yan. Madam Maharlika, pasok po. Ay kitang-kita yung kapalpakan at hindi recently, simula pala, day 1 niya ay talagang palpak na. Then napatunayan natin na mga supporter ng katotohanan at supporter ng mga Duterte, supporter ng bayan, ay ang pangbaboy dito sa usapin ng pera ng bayan. Like yun nga, yun sa national budget, na dinelay-delay yan, ang oral arguments dyan sa Supreme Court, yung lahat ng mga anomalya, yung kaletsya ni Bangag, na tungkol sa 20 pesos per kilo na bigas, na hindi naman long-term approach, kung hindi short-term, dahil ginamit lang ito sa election season o election during halalan and everything. And now, di ba, although mayroon pang 20 pesos na kilo na bigas, pero ito ay drama lamang, pumipila pa ang taong bayan, hindi lahat ng Pilipino ay nakakabili. Ito po ay pagkontrol ni Bangag Jr. sa mga pangyayari dyan sa kanyang polboronic government. Diba? Bago mag-eleksyon, ang baba pa ng kanyang trust rating. Dahil sukang-suka na nga ang mga tao, diba? Ang mga Pilipino, ang taong bayan sa kanya. So ngayon, ang kanyang bagong strategy ay magdrama silang lahat. O sige mag-resign muna kayo magbiga-biga muna tayo, magdrama-drama muna tayo para kunyari ilis natin yung issue. Not only sa local, di ba? Doon sa mga observer na nakatingin sa ating bayan, dahil nakita rin yan ng European observers yung pandaraya sa halalan. Di ba? Yung mga discrepancies na ayaw nila papasukin itong mga European observer. Remember that? Nag-imbita sila ng mga European observer para daw mapanatili ang clean and honest election, chuchu-chuchu, pero hindi naman inalaw sa loob ng presinto. So ito yung mga strategiya lamang, ito yung mga drama-rama or optics ng Bangag Jr. na ito na kunyari mag-resign kayo para i-reforma natin ang gobyerno, i-reforma yung gobyerno, titignan niya kung sino yung nagpe-perform ng mabuti or hindi, Wala pong reforma to. Ito yung lahat ay kajotahan. Diba? Or ito ay pagtitest din niya kung sino talaga yung asong julul na sunod-sunuran sa kanya. Okay? At kung sino naman yung what? Yung so-so lang. Diba? So-so lang. So ngayon,
ang nakikita natin dito, mga kababayan, sa kanyang courtesy resignation to Chucho, ay hindi ito totoong ililinisin niya yung government. 'Di ba? Aayusin niya, dapat daw, sabi nga ng tagapagsalita niya, bawal ang tamad sa gobyerno, ganyan-ganyan, sa gobyerno ni Paul Boronic. Hindi po yan totoo na ire-reforma niya o ililinisin niya. Dahil bago pa man siya umupo, madumi na sila. Si Bangag Jr., ang Marcos administration. Sobrang dugyot na. So wala pong puwang niya salitang yan na titignan kung sino nagpe-perform ng maayos o hindi. Ito ay pagwat. Sabi ko nga, pag-divert, pag-drama, ano tawag dyan? Kumbaga, nire-redirect doon sa issue na ito, na kunwari mabait si Bangag na parang, ay, eto, ang presidente natin, naku, sisibakin na, pinasisibak na lahat. Naku, ano na to, lilinisin na itong ating bayan. Yun ay pinapadama lang kayo o ano kayo, parang galit na galit na yung taong bayan, di ba? Sa ginawa nilang yung discrepancy sa halalan. Na ngayon, ang mga issue dyan, ayaw paupuin ng Bangag na administration, ng COMELEC, yung mga party list katulad ng Duterte party list, katulad ng bagong generasyon, na wala namang silang kaso na maipapakita dito sa, like katulad kay, kapapanood ko lang, kay Bernadette Herrera, na sinasabi ng tagapagsalita ng COMELEC na kaya sila hindi ba iproklama dahil ito daw sila ay may nagreklamo o may nagkaso. No, sinihingi yung complaint, wala silang maibigay. Secret lang daw ito. Dahil ito ay may mga sensitibong mga information chuba-chucho. Ito po lahat ay kajotahan, harassment na ginagawa sa mga party list, katulad ng dalawang ayaw nilang iproklama, Duterte party list at BH party list. Ito po ay paglilin lang. Itong drama-rama ni Marcos Jr., na kunyari, nanawagan siya na mag-resign, na lahat, mag-courtesy resignation kayo. Lumang tugtugin na yan. Lumang tugtugin yan. Even though ginawa yan ng mga past administration, not only ito si Bangag, pero nung panahon ni Pangulong Duterte, nalala nyo, may panawagan din si Pangulong Duterte doon, yung patungkol doon sa, I believe yung sa pulburon, sa PNP, yung mga sangkot doon sa pulburon. Pero sa part ni Pangulong Duterte, yung kanyang pagpanawagan doon na mag-resign itong mga nasasangkot sa pulburon or else, 'di ba? Kayo ay talagang parang binibigyan pala ng tsansa. Yung sa part ni Pangulong Duterte, direct yung target niya PNP. O ito, kasi ito, mga sangkot dito, yung mga jutang ginines kung sino man yan. Parang binigyan yata niya, kung tama pag-aalala ko, ng ultimatum na pag di kayo nag-resign, diba? Ito, parang, binibigyan pa niya ng pagkakataon, na magbagong buhay siguro itong mga itapunt niya and everything. Pero sa kay Bangag, isang teatro, isang palabas lamang, na kunyari, sunod-sunod sila nag-resign. Di ba? Although hindi pa lahat. I believe yung isang bobo na si Gadot, kapit toko. Kahit ever since, di ba, binlag ko yan. So, ang suka si Lisa Tanas dyan kay Gadon. Palibasa, pareho silang butlog ang mata. Di ba? Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Ang butlog, galit sa kapwa butlog. Di ba? Ngayon, ito po ay mga dramatization 101 lamang ito. At dahil dramatization 101, since nakikita ninyo, ito ay kaletsehan lamang. Hindi ito sincere na kunyari, lilinisin niya yung gobyerno, Itong mass resignation, eklabush. Diba? Sabi ko nga, ito ginigage din ni Bangag na sino kaya yung sino kaya dito ang parang, alam mo yon, yung uto-uto sa akin. Na kahit nakikita na ako ay si Bangag, nakikita si Bangag ay nagpupulboronic, sumisinghot and everything, 'di ba? Titignan ko dito kung sino ang mga suwail dito, ganyan-ganyan. So yan ang natin diyan, mga pablangga. Yan ang nakikita natin diyan. At dahil nga ito pag damage control also, bago tayo pumunta kay Baroas at saka dito kay Ochoa, damage control also doon sa
matabil na dila ni Toby Tiangco, na I believe it's intentional niya sinabi, kasi nga nagbabakbakan sila sa, I mean, gusto niya mag-speaker, di ba? Yan yung mga nai-report. Kaya sinisira niya itong si Romualdez. Kaya sabi ko, magbakbakan sila, magkagatan sila kung anong gusto nila. Pero etong mass resignation, isa lamang ito panakipbutas o pag-divert, pag-cover up, okay, para mawala mga kababayan, na para mawala yung inyong focus doon sa revelation ni Toby Tiangco na gumastos ng 10 billion ang alyansa ng mga malalansa during election gamit ang pera ng bayan, pero hindi naman pabor sa kanila yung resulta na gusto nilang resulta, 'di ba? At then na-booking doon na binayaran ng Bangag administration gamit ang pera ninyo, pera ng bayan, ang mga buwaka ng GNMS na mga kongresista pinagbabayaran, di ba? 150 million, may 6 million na lumabas na figure, may 1.5 na cash and everything. Di ba? So, ito yung diversionary. Okay? So, ngayon, tinetest ni Bangag yung, yun nga, sabi ko nga kanina, kung sino yung sino ang tatango-tango hanggang sa dulo ng walang hanggan. So hindi po ito kasi may sinabi ang anong channel 'yon, News 5, parang hina-highlight nila na ginawa din naman yung mga Duterte ito eh. 'Di ba? So ganon. Ang kay Pangulong Duterte during that time, not after 3 years, 'di ba, nang maupo na siya. I think kung di ako nagkakamali, right there and then 2017 or 2018. Basta ilang beses siyang ilang beses ang Pangulong Duterte. Yeah, I think 2016, kung naalala ninyo, ay dahil nga dun sa Polboronic at mga issue ng corruption sa PNP. Yeah, that was 2016. But right there and then, napag-upo niya. Hindi yung ngayon pa lang, like after 3 years, sasabihin niya, tignan natin, reformahin natin dahil, yung iba hindi nagpa-function, dapat ang serbisyo para sa taong bayan. If you compare, dahil pinipilit ng media na i-compare ang Pangulong Duterte, dito na nanawagan din naman ng Pangulong Duterte sa ganito. Hindi po lahat ng gabinete, di ba? Ang pinanawagan ni Pangulong Duterte, 2016, 2018, about, again, yung issue sa pag-smuggle ng sinisinghot na polboronic. So, mayroong target agency, not the whole government. Kasi kung totoo ito, alam nyo, kung totoo ito, yung kanyang drama-rama na gusto niyang mag-resign itong mga tao, itong mga jutang GNMS na ito, pwede magkaroon ng collapse of government and failure dun sa mga of course mga social services, pero actually failure naman whether mag-resign yung mga yan o hindi, failed naman yung social services. Meaning, hindi naman nakakarating sa taong bayan ng serbisyo dahil wala namang serbisyo. So sa case ni Pangulong Duterte, tinatarget niya ang bawat institusyon, not bawat, a particular institution like Bureau of Immigration, dun sa bribery pastilla scam. Diba? Naalala niyo yon. Pinag-resign din ni Pangulong Duterte yung mga immigration officials dun So lahat ito, ginawa hindi sinabi ni Pangulong Duterte na lahat ng cabinet kailangan magkaroon kayo ng courtesy resignation kasi kailangan ko ng reforma, Malayo, mga kababayan, malayo ang Pangulong Duterte kay Bangag. Unang-una, si Pangulong Duterte ay hindi sumisinghot. Okay? Sa panahon ni Pangulong Duterte, meron siyang specific target, meron siyang specific na departamento ng gobyerno dun sa specific issue. Dun nga, sa Polboronic. Pinanawagan siya sa PNP. Dun sa Bureau of Customs. Diba? Yun ang ginawa niya. Si Bangag nanawagan buong cabinet. Tapos kunwari, nag-forward naman ng mga resignation right away. Ang tanong, yun ba ay effective immediately? O depende? May nakasulat ba doon na, resign na ako today, ganyan. Ano ba nakasulat dyan? Wala. It's all palabas lamang. Para di na kayo nasanay sa kajotahan ng buwaka ng inang addictus pulmoronic na ito. Ginagago na kayo lahat. Di ba? Puro pang gagago ito. Malayong malayo ito kay Pangulong Duterte. If you compare, News 5,
yung mga jutak nyo, pakabungkal nyo nga yan, hindi nyo ginagamit yung jutak nyo, hindi nyo ini-educate ang publiko kung anong pagkakaiba. Hindi lang, ginawa din ito ni Duterte. Sa panahon ni Pangulong Duterte, napaka-clear. Okay? Malinaw pa sa sikat ng araw o sa puting ikinula na may mga issue dito sa mga departamentong nabanggit. Yun na nga, PNP, Immigration, Bureau of Customs. Kay Bangal Jr., well, maybe, no wonder, kasi walang specific issue ng corruption kasi buong pulboronic government nga naman ay corrupt. Yan ang katotohanan, ay simbolo ng corruption. Si Pangulong Duterte, diretsahan, straightforward, straight to the point. Ganon, PNP, kayo mga hinarap dyan, da. Kay Bangag, courtesy, chuchu-chuchu, da. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, etchos lang yan. Kasi tatanggalin, yung iba dyan naman talaga, yung iba dyan tatanggalin kasi ipapasok itong meron talaga dyan na ayaw niya. Kaya lang, dahil walang bayag si Bangag. Wala siyang bayag. Hindi siya straightforward dahil hindi naman siya nagpapatakbo. Okay? Wala siyang ka-balls-balls. Alam niyo naman, di ba, yung partner ni Lisa Tanas dyan, na si Jojo Ochoa, si Paquito Ochoa, na dating Little President o Executive Secretary ni Noynoy. Siya ang savior noong 2012. Naalala niyo kung anong susunod kong sasabihin. Sige nga, tignan natin. Okay. Balikan natin. Tignan natin sa komento. Ngayon, ito ngayon ang mga nakakarating sa atin galing sa mga juting ahas natin. Okay? Hindi natin alam kung gagawin ni Bangag kasi alam niyo naman yan kapag in-expose natin, biglang, para tama si Edney Calixto, tama, PIDEA Leaks. Remember PIDEA Leaks? Binuking ni Agent Morales na nung ire-raid na nila ang condominium, okay, ni Maricel Soriano, diyan sa 46C ba yun, mga kababayan? Tama ba yung number ko? Basta sa kondo niya. Ngayon, mga kababayan, Agent Morales buhay na witness. Sinabi niya sa Senado na si Paquito Ochoa ang nag-intervene. Diba? Para hindi matuloy ang raid kay Marcos Jr. kasama si Maricel Soriano na sila ay nagdudurog ng white powdery substance. So kaya ang laki talaga ng utang na loob ni Bangag Jr. kay Ochoa, Rockwell. Yeah, Rockwell. Thank you, darling. Dami kami. Sa dami ng issue natin doon, kaya talagang patulungan nyo. Okay? Was it? Okay. Basta yun. Ayan. Ngayon, yan ang nakakarating sa atin. Dahil nakikita niyo naman na Pulawan is talagang magkakampi na sila. Yung mga Dilawan na kumukutya na nakikipaglaban, yan. Sabi ni She, okay, mamaya na yan, She, babasahin natin yan. Yung, okay. So, yung mga tawag dito, yung, balik tayo dun sa PIDEA Leaks. So, kaya ito, mga kababayan, ito yung mga utang na loob, although bayad na naman si Bangag. Dahil si Paquito Ochoa, di ba matagal na natin inulat to sa inyo, nandiyan lang yan sa Malacanang patambay-tambay. Yaan ay nasa puwet lagi o sa kipay lagi ni Lisa Tanas. Nandiyan. Dahil nga sinave ni Paquito Ochoa, dating Executive Secretary ni Noynoy, si Marcos Jr. na mahuli na siya ay talagang talamak ang kanyang addictus benedictus sa ipinagbabawal na pulboron. Yan ang katotohanan. Kaya no wonder ay nagkakaroon ng mga dramatization 101, nakahanap na siguro ang utos ni Lisa, magkunyari, mag-mass resignation ka para maipasok natin si Jojo at saka si Mar, di ba? Paigo-pigo, pagpabuhat-buhat ng sibuyas, pakain-kain ng, di ba? Remember that? Marojas, buhat-buhat ng sibuyas, mga dramatization. So yan po ang usap-usapan. At nakakapasok pa rin yan sa aking mga panaginip. Right? Paki-block nga yung mga nagtitread, dyan, Zorro, yung mga paulit-ulit na walang katapos ang comment. Okay, di ba? So yan mga palangga, ang
kwento sa likod ng kadramahan ni Bangag Jr. 'Di ba? Alam nyo ba? Akala nila siguro bibilid kayo. Ay, ang galing ni Bangag. Ay, abaw, nanawagan, da. Alam nyo, lalo lang tuloy nasusuka ang taong bayan at lalong naliliwanagan ang taong bayan dito sa harap-harapang dramatization 101 at pag-manipulate, pag-control ng naratibo sa social media, sa mga media, na kunyari ito ay para sa cleaning, di ba? Ng gobyerno. Hindi na yan malilinis. Ang dumi, pumapasok hanggang sa mga kipay. Okay? At saka mga buli ng mga, well, anyway. Diba? So, yan, mga kababayan. Sobrang dumi na hindi na malinis unless na si Bangag ay tanggalin ninyo. At siya ang pag-resignin ninyo. Diba? Taong bayan ang sasagot, ginagago kayo. Diba? Kung totoong lilinisin ni Bangag, itong gobyerno ninyo, dapat pinanagot niya yung 5,500 flood control, kung saan napunta. Pinanagot niya kung sino nag-author, kung bakit zero budget ang PhilHealth. Well, sila nga lahat yan. Paano niya panagutin ang sarili niya? Panagutin niya yung smuggling dyan sa Bureau of Customs na pamilya rin niya ang nagpapatakbo. Hindi ito malilinis hanggat nandyan si Marcos Jr. na addictus benedictus, addictus, at ito ay authenticated dito sa Los Angeles, California. Paulit-ulit natin yan. So itong dramatization 101 nila, mga kababayan, ito ay isang diversionary optics, kung ano-ano pa, name it. Polboronic ops. Diba? Matagal na may krisis ang Pilipinas pagpasok pa lang niya. Diyan pa nga lang ulit-ulitin natin yung 20 pesos per kilo na bigas. Eh, hindi ba ano bang nararamdaman ninyo? For 3 years, ngayon lang niya lilinisin? Tapos kunyari, nag-resign naman ng mga buhaka ng Genimes. Nagkaudsundo na mga yan. Ganyan ang drama ni Lisa Tanas. Aba, kunyari magnawagan ka, ganyan-ganyan. Biga-biga, mass resignation, chuchu. Oh, ganun yan. Strategy din. Ba't ko kilala si Lisa Tanas? Eh, buhaka nang inakasama ko yan sa paglaban namin sa electoral protest. Alam ko ang bitukan yan, madumi. Buong pagkatao ni Lisa Marcos ay mabaho pa sa imbornal. Kulang ang buhay ni Lisa Tanas Marcos, ni Marcos Jr. Kulang ang, kung ibabalik natin, yung mano-manong paggurgur sa kanila parusa. Diba? Noong unang panahon, ang parusa ay mano-manong gurguriog. Diba? Oh. Kulang yan sa ginagawa nilang paglolopang daraya sa inyo. So itong mass resignation, itong kapjotahan, huwag kayong matuwa dito dahil hindi ito totoo. Para lang nila, i-avoid yung kanilang mga scandalous. Oh, yung mga scandalous. Speaking of scandalous. Hindi pa nga napapanagot yung ginurgur dyan o nagurgur sa loob ng Malacanang na in-expose natin na PSG. Ang dami. Hindi nga napanagot si Michael Ma, nandyan pa. Si Michael Ma, paulit-ulit, ayan, kaya nga nananawagan daw kay Ping Lacson. Alam ni Ping Lacson yan, nasa kanyang privilege speech na yung inappoint ni Marcos Jr. na si Michael Ma, si Jung, nagalaging kasama ni Lisa Tanas. Ginawa pang special envoy na wala pong black and white. Walang papel na ipinakita sa buong Pilipino, wala. Pero ang media ay tahimik. So kung gustong linisin ni Bangag Jr., linisin niya muna ang kanyang sarili. Uminom muna siya ng, uminom siya ng Zyke, Lon. Diba? Uminom ka niyan, Bangag, para sakaling malinis mo ang iyong sistema. Uminom ka niyan, masarap yan.